Ito mga kabali, ito na yung pangalawa natin kay Angelo B. Rodriguez. Bali ang sa amin dyan dito, ito. Ayaw pong tumunog. Pinaayos ko sa gumagawa ng TV. Hindi niya nagawa, boss. Pakiayos na lang, boss. Yan, bali yun ang sinabi niya. Bali may mga parts tayo nakita dito, mga pinalitan ng pero capacitor. Capacitor ng TV ito. Yan. 193 1200 volts pataas yan, bali isa na yung sa papalitan natin, capacitor. Yung lakasan papalitan na rin natin, may kalawang na, yan, papabago-bago yan. Tapos yung positive negative line natin niliitan, bali lalagyan din natin yan. Medyo mapapalaki lang ng konti si boss, pero okay yung ganitong unit. Mas gusto ko to sa mga bagong lumalabas ngayon, mga wala nang tibay. Ito mas matibay pa yung ganito. Yan, bali umpisahan ko na. Magpapalit na tayo ng mga gamit dito. At saka yung wire. Yan, bali ang una natin gagawin yan, magpalit tayo ng capacitor saka yung wire. Tapos testing, yung lakasan. Palitan na rin natin. Yung tatlo na yun ang gagawin muna para matesting natin kung meron pa iba sira. Bali palitan ko muna yan. Ito mga boss, papakita ko muna yung kanyang ilalim. Ayan, grabe talaga. Parang dito naman mga hinang hindi maayos. Ayan, bali i-ice din natin lahat yan para malinis tingnan. Sige, bali yan, ayusin ko muna. Ito mga kabali, ito yung mga pinalitan muna natin, capacitor, saka yung lakasan, saka yung mga resistor natin, mga kinalawang lahat dito sa part ng inverter. Yan, puro bago na to. Sa capacitor, ito yung nagdi-discharge 330k. Ano pa yung bali yun, ito na. Tapos yung wire na tinanggal natin sa battery, ikinabit na natin sa pindutan. Yan, dito palabas. Yan, yung ito nga palang board natin, inayos din natin yung mga hinang. Ayan, nakaayos na lahat. Sa battery, inayos natin, inayos na yung pagkakahinang. Pati dito sa output, yan, inayos natin, nilagyan natin ng copper wire dahil nasira siguro nung huling nag-repair. Bali itong palang SCR nya, ito local, bali papalitan na rin natin ng original. Ito, yan, 10812. Bali yan, kapit ko lang, tapos testing tayo. Ito mga kabali, nalagyan na natin yung mga parts natin. Bali testing muna natin. Bali ito, hindi pa tayo nag-adjust ng frequency dito, saka yung protect. Bali papakita na lang natin mamaya pagka ay i-adjust natin. Bali ito, wala na yung sa flip-flop, di na natin nilagay. Test valve lang muna tayo. Ito, on ko na. Tingnan natin kung ano yung mangyayari, kung tutunog na ba. On ko na. Yan, milaw, nawala, walang tunog. Bali may problema po siya sa output. Naipon lang dito sa capacitor yung kanyang voltage. Bali ang di ko na lang ginagalaw dito, ito yung PC817 natin. Bali tanggalin ko lang to, baka ito ay shorted. Kasi tinignan ko na rin yung yung DB3, okay naman. Ito na lang hindi. Bali kalasin ko lang to. Bali ito, natatawa ko dito sa nangyari dito sa PC817. Akalain mo yung ilalim nasa ibabaw na ngayon. Ito yung yung pangalan niya nasa ilalim. Nakaibig ginawa nung nag-repair nito. Galing. Kaya pala ay lumabas nung yung output. Bali binaligtad niya yung PC817. Yung ilalim nasa ibabaw. Galing Bali yan, palitan ko lang to. Nakakatuwa naman to. Sino kaya yung gumawa nito? Shout out sa'yo. Dali ito, palitan ko lang yan. Kaya mga kabali, ikabit na natin yung bago. Ito, ganyan dapat forma niyan. Yung pangalan nasa ibabaw.
Pero kakaiba yung nangyari doon. Ito, naka-test valve lang ulit. Tingnan natin kung ano yung reaction sa ilaw natin. Ito. Ito na yung switch natin ngayon. I-on ko na. Wala pang lumalabas na tunog. May iba pang sira. Tingnan natin, baka na-open naman yung yung kanyang resistor sa frequency. Wala siyang nilalabas na tunog. Ayan, kalasin ko muna yun. Tingnan natin kung open siya. Sa mga kabali, hindi natin napansin. Yung 220 naging 10K na lang. Pinalitan din pala nila ito. Pakita ko lang. Ayan. Brown, black, orange. Ayan, 10K yung nakakabit. Samantalang 220. Ayan, isa pa rin natin papalitan to. Grabe naman yung nangyari din sa inverter na to. Huwag ko rin napansin. Okay naman pala to, yung 680. Dito lang pala sa 220. 10K yung nakakabit. Palitan ko lang ng 220 to. Sa mga kabali, napalitan na natin ng sakto sa kanya, 220K. Ito yung pinapalitan. Subukan na natin ulit para mahaba na masyado yung video. Yan, ito, on ko na. Yan, nung mapalitan natin, nagkaroon ng tunog, saka nagkaroon ng ilaw. Ang papatid-patid. Try na natin i-direct. Safe na yan, pagka ganyan. Yan, mandar. Try natin lakas. Yan. So 1K, sagad. Ito muna yung kinakaya niya sa battery para makita natin. Yan. On ko na. Yan, 27 ampere. 350, 374 watts. Yan, mag-a-adjust na tayo. Ito yung yung ating resistor na 680. Kapalitan natin ng yan, ng 430. Saka yung protect, mag-adjust din tayo. Gawin natin 4.7K, 1K to. Ipalitan lang natin. Yan, balik-balik na lang ako pag napalitan na. Ito mga kabali, napalitan na natin yung resistor. Yan, 430K saka 4.7K. Yan, na natin. Yun natin. Yan, sa test valve lang muna. Try natin nakasagad naman na to. Yan. Yan. 1K lang yan. Ito na yung yung kinakaya niya sa battery. Ito on ko na. Yan, 50 ampere. 600 mahigit 697. Tumaas na siya. Ang kulang na lang natin dito yung yung sa inductor natin, papalakas ng tunog. Pwede naman tanggalin ng may-ari ito pagka kung ayaw niya na malakas yung tunog. Hugutin lang. Gagawa lang ako. Balik na lang ako pag nakagawa na. Ito mga kabali, naglagay na rin nga tayo ng rito, ng switch ng flip-flop. Ililitan din natin ng ng kanyang adjustan. Ito, try na natin. Saka meron na tayong inductor spring. Ito, on ko natin. Wala pa pala yung positive line. Ito. Yan, mandar. Masagad. Ilagay natin ng flip-flop. Yan, meron. Yan, adjust. Yan. Sa unit na to, okay na. Yun lang ang inayos natin. Marami tayong ginawa dito. Mula sa board hanggang sa mga parts. Yan, pati yung blower, inayos din natin to. Nilagyan natin ng langis. Saka natin nilagyan ng sticker para di lumatakas. Yan, sa unit na to. Hindi natin nabanggit kung ano to. Ito, 86. Yan, 86 na pula. WE. Yan, medyo mga una-una nang lumalabas to. WE. Yan, okay na.